1 week to go, it's the Miss Supranational Finale na. And that's on Friday, June 27, Poland time. At ngayong araw nga mukhang tinapos na ni Tara Valencia ang laban dahil nga activated na ang pinakamakapangyarihang brilyante. At sa kasalukuyan na mamayagpag nga ang ating pambato sa bansang Poland, tinatarget nga na makuha muli ang korona ng Miss Supranational after 12 years. Isang taong hinintay nga ni Tara ang laban na ito at ngayong paparating na nga tayo sa dulo, wala nga siyang sasayanging pagkakataon. Si Tara Valencia na nga pang 15 Pilipinang ipinadala sa Poland para sa pageant na ito. At dahil nga dyan, let's have a Miss Supranational Philippines trivia. Unang inaward ang titulo ng Miss Supranational Philippines sa isang live actual pageant noong 2013. At iyan nga ay under Binibining Pilipinas at hindi si Mutiada Tool ang kauna-unahang Binibining Pilipinas Supranational, kundi ang first runner-up during the Binibining Pilipinas 2012 na si Elaine K. Moll. Noong nakuha ng Araneta ang franchise noong 2012, sa kanya inassign ang titulo. From first runner-up, prinomote siya to Supra, made her the first ever Binibining Pilipinas Supranational. At siya nga nag-umpisa ng placement streak ng Pilipinas sa pageant na ito. The next year, 2013, ipinasa niya ang corona kay Mutya Johanna Datul. At si Mutya naman ang kauna-unahang BBP na live na kinoronahan sa mismong actual event ng Binibining Pilipinas pageant. And eventually, siya nga rin na nakakuha ng kauna-unahang Miss Supranational title. Ngunit hindi nga silang dalawa ang nauna sa Poland. 2011 noong unang sumabak ang Pinas sa Supra. At ito nga ay si Lawrence Remetilio, the first ever Miss Supranational Philippines noong 2011. Yung candidacy niya outside BBP but a standalone pageant. And then noong 2013, naging parte rin siya ng Binibining Pilipinas Gold Batch. Fast forward to 2019, ang kahuli-hulihang Binibining Pilipinas Supranational ay si Raysham Said. And then noong 2021, bumalik ang Supra pero nasa ibang franchise na. Nakuha ni Dindy Pajares ang representasyon ng 2021 nung inappoint siya ng ALV Circle of Pageants at ang kahuli-hulihang Miss Supranational Philippines under ALV ay si Alison Black. 2023 naman nung sumabak si Poliname Links at siya nga ang kauna-unahang Miss Supra Philippines under the Miss Philippines franchise. Nakuha niyang first runner-up spot at hanggang ngayon, hawak pa nga rin niya ang pinakamataas sa placement ng isang Pinay sa pageant na ito. And now 2025, umaasa nga mga pageant fans na kahit papano hindi maputol ang streak na naumpisahan noong 2012. Pero mas kampante nga tayo na after ng isang dekada, mas kaya niya makuha ang korona ng Miss Supranational.